Pagkalipas ng ilang araw, sa Maple Clinic, nagtatrabaho si Hansel nang marinig niya ang dalawang estudyante na nagchichismisan tungkol sa mga chismis na kumakalat na si Raymond ay nakipag-ugnayan sa Raul Clinic. Nagulat ito sa ibang healer, dahil bukod sa Han Clinic, na kumukuha lamang ng mga maharlika, si Raul ang pinakamagaling sa kabisera. Akala nila ay isang karangalan ito para kay Raymond, dahil nagtagumpay siya sa kabila ng kanyang nakaraan. Namangha si Hansen dahil mas maganda ang pinuntahan ng senior niya kaysa sa kanya, pangalawa kasi sa Big 3 ang Raul Clinic. Ngunit hindi nagtagal ay narinig niyang nagchismisan ang healer na ang nakakatawa ay tinanggihan ni Raymond ang alok na ito. Nagulat si Hansen nang malaman ito at nagtaka kung bakit tatanggihan ng kanyang senior ang ganoong prestihiyosong alok. Nang maglaon, pumunta si Hansen kay Raymond at nagtanong kung tinanggihan niya ang Raul Clinic. Ang protagonist ay natutulog. Ngunit ang kanyang mga ingay ay nakagambala sa kanyang pagtulog, at si Hansen ay nagtanong kung bakit niya gagawin iyon, dahil si Raul ay mas mahusay kaysa sa Maple, at mayroon pa itong pasilidad. Ngumiti ang protagonist at nilinaw na balak niyang buksan ang kanyang clinic, dahil ipinaalam na niya sa kanya na natanggap niya ang utang mula sa healer loan, at sa perang iyon, sisimulan na niya ang kanyang clinic. Nagulat si Hansen, iniisip kung anong kalokohan ang bubuksan niyang clinic. Galit na galit niyang tinanong ang kanyang senior kung sa tingin ba niya ay madaling iset up ang kanyang clinic, dahil dapat man lang ay magkaroon siya ng experience sa Raul Clinic. Alam ng protagonist na ito ay mahirap, ngunit gagawin pa rin niya ito, dahil pinaplano niyang maging independyente sa sandaling siya ay maging opisyal na healer. Ang rank ng protagonist's class ay isang baguhan na residente na ngayon, kaya kailangan niyang tretuhin ang marami, mga pasyente sa abot ng kanyang makakaya upang umunlad pa. Kung pupunta siya sa Raul Clinic o anumang iba pang malaking plataporma, itatabi lang siya ng kanyang mga senior healers at makakakita siya ng mas kaunting mga pasyente dahil ang kanyang medical technique ay tiningnan ng Healing Tower, kaya naman kailangan niyang maging independyente para magamot niya ang mga pasyente nang wala sino mang humahatol sa kanya. Nag-inquire si Hansen kung saan niya itatayo ang clinic niya, dahil sa mga malalaking clinic ay inookupahan ang rehiyon sa paligid, kaya walang puwang si Raymond doon. Gayunpaman, mayroong isang rehiyon na nasa isip niya, na ang Bay Region, ngunit alam ni Hansen na ito ay isang mahirap na rehiyon. Pinagtibay ng protagonist na tama siya, dahil binalak niyang magtayo ng isang klinik sa isang mahirap na rehiyon. Nagtataka si Hansen kung bakit niya ito ginagawa, dahil hirap na hirap siya at hindi man lang kikita. Iniisip ng protagonist na makakakita siya ng walang katapusang mga pasyente, at sa gayon ay bubuo siya ng kanyang karanasan at sa kalaunan ay magiging isang mas mahusay na manggagamot at maging maruming mayaman, na ikinagulat niya. Samantala, nagulat ang third Prince Limerton nang malaman na tinanggihan ni Raymond ang panukala sa Raul Clinic at itatayo niya ang kanyang clinic. Ito ay isang hindi inaasahang desisyon, dahil sigurado siyang nag-iisip na tatanggapin ni Raymond ang proposal mula sa Raul Clinic. Pumayag naman ang lalaki niya, dahil masyado nang napapansin ng prinsipe si Raymond. Bibigyan ni Limerton si Raymond ng isang magandang pagkakataon bilang pasasalamat sa pag-aalaga sa bagay na ito kasama si Count August. Ngunit hindi niya alam na si Kay ng kanyang kapatid sa ama ang kanyang sariling pagpapala. Naalala niya ang huling pagkikita nila ni Count August nang ipangako nito sa kanya na dahil nailigtas ni Raymond ang kanyang anak na nagpapasa ng impormasyon sa kanya, dahan-dahan niyang hihikayatin si Raymond na magtrabaho sa Raul Clinic bilang isang paraan para mabayaran siya. Iniisip ni Limerton kung magiging praktikal na ba si Raymond matapos siyang turuan sa Raul Clinic, dahil gusto niya itong pagsilbihan sa tabi niya. Nag-inquire ang lalaki niya kung kinikilala niya ang medical techniques ni Sir Raymond. At ipinaliwanag ni Limerton na hanggat iniligtas ng isang doktor ang kanyang pasyente, walang pakialam kung anong uri ng paggamot ang kanilang ginagamit. Gayunpaman, dahil ang illegitimate child na iyon ay isinuko ang pagkakataong ito, inisip ng ikatlong prinsipe na doon din natapos ang kanilang relasyon. Hindi siya makapaniwalang napakatanga pa rin ni Raymond, at tinanong niya ang kanyang lalaki kung saan niya balak itayo ang kanyang klinik. Ipinaliwanag ng lalaki na sinabi ni Raymond na itatayo niya ito sa Bay Region, na ikinagulat ng prinsipe. Ang Bay Region ay ang mahirap na rehiyon na matatagpuan sa labas ng Hilagang Kanluran, na siyang lubos na walang batas na rehiyon kung saan walang kahit isang maharlika ang nang-ahas na bisitahin. Ang lugar na ito mga 100 taon na ang nakalilipas,
Ang kaharian ng Houston ay natalo sa digmaan nito sa sinumpaang kaaway nito, ang kaharian ng Tagtuyot, at isang makabuluhang teritoryo sa timog ang nawala. Ang mga refugee mula sa insidenteng ito, na nawalan ng tirahan sa panahon ng digmaan, ay inilipat sa labas, at sila ay bumuo ng isang malaking bayan sa Bay Region. Hindi nagawang pangalagaan ng kaharian ang rehiyong iyon dahil ang buong bansa ay natarante sa pagkatalo ng digmaan pagkatapos ng 100 taon, ito ay nababago sa isang malisyosong abses na hindi maalis. Sinubukan ni Haring Odin na humakbang pagkatapos ng mahabang panahon, at nangako pa siya sa taong magpapatatag sa Bay Region na gagantimpalaan sila ng anumang naisin nila. Kahit na ang ikalawang prinsipe na si Tyne, na may mataas na karismatiko, o ang malamig at matalinong prinsipe na si Limerton, ni ang ikaapat na prinsipe si Dal, na ganap na likas na matalino sa espada, ay hindi nabigo na patatagin ang Bay Region. Sa huli, iminumungkahi nilang lahat na hindi ito ang rehiyon na dapat subukan ng hari na patatagin. Sa halip, kailangan niyang i-wipe ito sa mapa. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang hari, dahil ang residente ng Bay ay isang mamamayan din ng kaharian ng Houston. Ang lahat ng mga prinsipe ay nagtaka kung bakit ang kanilang mga ama ay labis na nahuhumaling sa mga mahihirap na tao, tulad nila, tulad ng isang magagalitin na pantal sa kaharian sa Bay Region, kung saan ang lahat ng mga prinsipe ay nabigo, ang prinsipe ng anino ay nagpapakita ng kanyang hitsura. Nagtaka si Limerton kung ano ang mangyayari para sa Shadow Prince. Samantala, ang ilan sa mga healers ay nagulat nang malaman na pupunta si Raymond sa Bay Region. Iniisip nila kung talagang akala niya ay bagay talaga si Raymond, at inaakala nilang isang magulo, mahirap na nayon na ganoon, kaya bagay sa isang illegitimate na tulad niya, pakiramdam nila ay babagay talaga ito sa kanya, dahil ito ay lubos na kasuklam-suklam. Samantala, nang malapit nang umalis ang protagonist, maraming sibilyan ang nagtitipon at nagtatanong kung bakit siya pupunta sa mahirap na rehiyon, dahil ito ay masyadong mapanganib. Inakala ng ginang na baka hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya doon. Tiniyak sa kanya ng protagonist na mag-iingat siya kaya hindi niya kailangang mag-alala, at tinitiyak sa kanya na magtatagumpay siya at magsasanga doon. Kaya gusto niyang tiyakin na gagamitin niya ang kanyang mga serbisyo. Gusto niyang mag-ingat siya at huwag masaktan. Dumating si Hansen at sinalubong si Raymond nang dumating ang kanyang sulat, at naisip niya, anong klaseng sulat ito? Nagpaalam si Raymond sa lahat at inutusan si Hansen na iabot sa kanya ang liham na iyon habang binabasa niya ito sa kanyang paglalakbay. Pagtibay ni Hansen at iniabot sa kanya ang sulat. Namangha si Raymond, dahil pinadalhan siya ng sulat ni Prinsesa Sofia. Binuksan niya ang liham upang basahin ito at nahiya, dahil sinabi ng prinsesa na siya ay isang tanga sa pagpunta sa Bay Region, at inaakala niyang siya ay isang spoiled brat pa rin. Galit na galit niyang nilukot ang papel para itapon. Gusto ni Hansen na muling isaalang-alang ni Raymond ang desisyong ito sa huling pagkakataon, dahil hindi ito isang bagay na dapat niyang gawin dahil lang sa gusto niyang makakita ng mas maraming pasyente. Inakala ni Hansen na maaaring hindi niya ito alam, ngunit delikado ang lugar na iyon. Ngunit tumanggi ang protagonista, dahil alam na alam niya iyon, dahil nakatira siya roon bago ito nabigla kay Hansen, at natawa ang protagonista dahil alam niyang maaaring hindi niya alam na siya ay mula sa isang mahirap na nayon. Ngayon, naalala ni Hansen na may mga tsismis na lumaki ang Shadow Prince sa isang mahirap na lugar bago pumunta sa palasyo. Ipinaliwanag ng protagonist na dati siyang nakatira doon bago namatay ang kanyang ina, at kailangan niyang tumira sa palasyo. Kaya wala itong pinagkaiba sa kanyang tahanan. Alam ni Raymond na itinuturing ng mga tao ang mahirap na nayon bilang kahit papaano ngunit hindi iyon ang kaso sa lahat. Isa lamang itong lugar kung saan naninirahan ang mga tao, ngunit ang mahirap na nayon na ito ay isang mas mainit na lugar para sa kanya kaysa sa Royal Palace o sa Belen Clinic. Kaya't laging nasa isip niya mula pagkabata ang magtayo ng isang klinik sa kanyang mahirap na nayon. Kaya gusto niyang huwag masyadong mag-alala si Hansen, dahil magiging okay siya kung mag-iingat siya. Napahanga nito si Hansen, kaya gusto niyang isama siya nito. Mas mainam na maglakbay ng magkapares sa halip na pumunta doon ng mag-isa. Sumang-ayon ang protagonist, ngunit nakatanggap siya ng proposal mula sa Maple Clinic. Pero okay lang si Hansen, dahil ang lugar na iyon ay puno ng mga taong baliw sa pera, mas higit pa sa Belen Clinic at sinumpa sila. Gayunpaman,
Nilinaw ng protagonist na mahilig din siya sa pera, at ang dahilan kung bakit siya pupunta sa Bay Region ay upang magkaroon ng karanasan doon at yumaman. Alam ni Hansen na kahit na sinasabi niya na alam pa rin niya kung gaano kahalaga si Raymond sa kanyang mga pasyente, kaya mas gusto niyang makipagtulungan kay Raymond imbes na ang mga money-crazy healers na ito. Awkward na tumawa ang protagonist at inisip na sinasabi na nito sa kanya na baliw siya sa pera at karanasan kaya naman doon siya bababa. Ngunit may isang kahilingan si Hansen, na payagan ko siyang matutunan ang kanyang medical technique sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanya. Nagulat ang protagonist, dahil gusto niyang matutunan ang kanyang medical technique, ngunit nilinaw niya na wala siya sa estado kung saan maaari niyang turuan ang sinuman. Baguhan pa lang siyang residente. Kaya nag-isip siya kung paano niya matuturuan ang sinuman, ngunit nahulaan ni Hansen na ang kanyang senior ay hindi gustong malaman ng sinuman ang kanyang mga kasanayan. Malungkot si Hansen, at naabisuhan ang protagonist na nais ni Hansen na matuto mula sa kanya, kaya tinanong siya kung tatanggapin niya siya bilang kanyang apprentice. Kapag tinanggap niya ito, maa-activate ang apprentice training mode. Ikinagulat niya ito, dahil hindi niya alam ang ganitong mode, kaya tinanong siya kung tatanggapin niya ito. Lumabas ang pupil fostering mode bago ang protagonist. Sa mode na ito, kapag pinagaling ng mga tao ang isang pasyente, isang partikular na porsyento ng karanasan ang ibabahagi. Namangha ang protagonist. Tuklasin na makakakuha siya ng kadalubhasaan kapag pinagaling ni Hansen ang isang pasyente gamit ang medical techniques. Ang protagonist ay nag-aalala, dahil ang kinakailangang dami ng karanasan ay mula 50 hanggang 200 nang pumasa siya sa antas 20, binasa niya ang karagdagang paglalarawan at napagtanto na may ilang mga limitasyon sa kanyang pagtuturo, ngunit natagpuan pa rin niya na mahusay ito. Sinagot ng protagonist na kulang pa siya sa maraming lugar, ngunit nangako siyang tuturuan niya si Hansen habang pinag-aaralan ang hindi niya magaling. Ikinatuwa nito si Hansen, at yumuko siya sa harap ni Raymond, sang-ayon sa sinabi niya at nagpasalamat sa pagpayag niyang maging apprentice niya, habang inaabangan niya ang kanyang pagtuturo. Dahil dito, naging awkward ang protagonist, at naabisuhan siya na tinanggap niya si Hansen bilang kanyang mag-aaral. Kaya siya ay kasalukuyang may isang mag-aaral. Dahil nagawa na niya ang kanyang unang mag-aaral, tumaas ng 5 ang kanyang skill points at na-activate niya ang skill of clumsy teaching. Ang clumsy na pagtuturo ay ang pagtuturo na ibinigay sa mga bagong mag-aaral na nasa field education ng mga residenteng nasa mababang baitang. Ang paliwanag ay medyo malikot, dahil sa ilang hindi sapat na kaalaman, at may mga maling bahagi din. Alam ng protagonist na mayroong hindi sapat na skill, ngunit inaakala niyang gagawin niya ito ng hakbang-hakbang upang maabot niya ang kanyang pangarap na maging pinakamahusay na healer kapag nakakuha din siya ng Hansen experience points. Lumapit siya kay Hansen, inutusan siyang tumayo, at masigasig na nagsalita, "Gawin natin ito." At pumayag naman si Hansen. Si Hansen ang unang estudyante ng medikal na paaralan ng pag-iisip na gugulatin ang kontinente sa hinaharap. Sa araw ng pag-alis patungong Bay Area, nag-aalala ang protagonist habang nakikita niya si Hansen na nakasuot ng baluti at may hawak na espada, at ang kanyang pananamit ay parang isang taong lalaban. Kaya tinanong ni Raymond kung iyon ba ang lalaban. Nag-aalalang sagot ni Hansen na hindi siya dapat magulat, dahil handa siya, dahil lang sa medyo delikado ang Bay Area. Tinanong ni Hansen kung ang kanyang senior ay hindi nakasuot ng chainmail sa ilalim ng kanyang damit o kung ano. Ipinaliwanag ng protagonist na ito ay kung sakaling may mangyari na hindi inaasahang pangyayari, dahil mahalaga ang kanyang katawan. Nagtaka si Hansen kung bakit hindi man lang natakot ang protagonist sa mga tao sa Bay Area. Ang protagonist ay nakakaramdam ng kaba ngayong aalis na sila, at alam niya na totoo, ang Bay Area ay walang batas, anuman ang kaso. Gusto niyang kunin ito ni Raymond at kumuha siya ng pamalo sa kanyang bag. Nagtataka ang protagonist kung bakit niya iniabot ang stick, at pinaliwanag ni Hansen na baka kailangan niya ng ipagtanggol, may kasama rin. Naabisuhan siya na nilagyan niya ng maliit na metal stick ng sandata, at maaari siyang matuto ng ilang kasanayan sa pagtatanggol sa sarili. Nagulat ang protagonist nang malaman ang tungkol sa mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili, at lumitaw ang paglalarawan nito dahil ang mga doktor na nagtatrabaho sa mga mapanganib na kapaligiran ay nahaharap sa maraming panganib. Ito ay isang skill na nagpoprotekta sa doktor at pasyente sa mga ganitong sitwasyon.
Gayunpaman, masyadong mababa ang stamina ni Raymond para matuto ng anumang kasanayan sa pagtatanggol sa sarili.